Ito ang wow trending. Willie Rebillame gustong sumanib kay Presidente Bongbong Marcos matapos kasi na mag-file si Willie Rebillame ng Certificate of Candidacy sa pagkasenador. Akala ng marami na sasama ito kay Tatay Digong sa PDP laban. Pero sa isang interview kay Willie Rebillame, tila ba nagpahiwatig ito na gustong sumama sa tiket ni Presidente Bongbong Marcos. Hindi ninyo ako kalaban ayon pa kay Rebillame. Sigurado dahil hindi naman siya inendorso ni Tatay Digong at si Congressman Rodante Marcoleta ang itinaas ang kamay ni former President Rodrigo Roa Duterte at pasok pa sa top 5 sa mga malakas na senador si Congressman Rodante Marcoleta para sa taong 2025. Samantala, 4 na araw matapos binitay ang isang kababayan natin sa Saudi Arabia, saka pa lang ito binalita ng media sa Pilipinas. Matapos na mag-viral ang mga post sa mga kababayan natin sa TikTok, dito na napag-alaman na tapos na palang bitayin sa Saudi Arabia ang Pilipino national sa salang pagpaslang sa kanyang amo. Kinundi na ito ng mga kababayan natin na bakit parang walang ginagawa ang gobyerno ng Pilipinas para kahit papaano ay ma-extend ang parusa o di kaya'y ma-rescue ang kababayan natin sa Saudi Arabia. Hindi alam ng Embahada ng Pilipinas sa Saudi Arabia na meron palang kababayan natin na bibitayin. Naku po, hindi na pinangalanan ng Embassy ng Pilipinas ang Pinoy para na rin sa mga pamilya niya dito sa Pilipinas. Hindi na iwasan ng mga netizen na ikumpara ngayon si Presidente Bongbong Marcos sa ginawa noon ni former President Rodrigo Roa Duterte sa kaso ng isang Pinay sa UAE na hinatulan ng parusang bitay matapos niyang gurgurin ang kanyang amo. Pag-uwi ni Jennifer Dalquez sa Pilipinas, niyakap niya si former President Rodrigo Roa Duterte at naiyak matapos itong iligtas ni Tatay Digong sa parusang kamatayan. Komento pa ng ilang mga netizen na sobra ang paghanga kay former President Rodrigo Roa Duterte. Biruin nyo na wala pang nakaligtas sa hatol na kamatayan sa lugar na yan. Si Duterte lang ang tanging presidente na isinalba sa kamatayan ang kababayan nating OFW. Kakaiba talaga si former President Rodrigo Roa Duterte sa mga nagdaang presidente. May paninindigan at kung magsalita matikas at may dating palamura, pero mapapamahal ka sa kanyang mga diskarte pagdating sa pamamalakad ng bansa. Wala na sigurong tao ang makakagawa pa ng ganito para sa bayan at sa ating mga Pilipino. Grabe mga lords, nakakalungkot. Basahin natin. A Filipino national was executed in Saudi Arabia for the murder of a Saudi national over money, the DFA confirms. DFA Undersecretary Ed De Vega told Newswatch Plus the government tried all legal options including an appeal and a presidential letter, but the efforts were unsuccessful. Actually mga news sa Kuwait news to eh. And bago lang, 'di ba, bago lang pinag-usapan ng gobyerno. Parang bago lang nila binalita, bago lang binalita ng media. 'Di ba? Kung hindi pa kumalat sa TikTok, 'di ba, kung hindi pa sumikat ang news na 'yan at pinapakalat ng mga vloggers, hindi pa manonotify ang gobyerno at ang media na kailangan ibalita nila ito, di ba? Tapos, tsaka pa nila sabihing umaksyon sila na wala na. Wala bang lakas ang ating presidente sa iba't ibang bansa? Di ba, nagta-travel siya? Di ba, yan yung sinasabi niyang nagta-travel siya para, di ba, relationship, magandang relasyon sa iba't ibang bansa. And yet, yung mga ganitong problem, wala talagang nagawa. Wala eh. Sobrang busy kasi dito sa Pilipinas sa eleksyon. Di ba? Sobrang busy kasi dito na instead na mag-focus sa kung ano ang problema ng Pilipinas at kung paano tutulungan ang mga kababayan natin, saan ang focus ngayon? Wala. Diba? Sa mga Duterte, siraan ang mga Duterte, Pogo, Alice Guo, Kibuloy,
Pero hindi natin namamalayan mga lods, yung mga ganitong problem, 'di ba? Nag-i-exist na pala. Executed na nga patay na nga 'di ba? Kumbaga nahatulan na ng kamatayan Tapos tsaka pa nila ibabalita, it's too late. Ito po, may pahayag po rito yung Philippine Embassy statement on the reported execution of Filipino national in Saudi Arabia. Basahin naman po muna natin bago tayo mag-react, no? The Philippine Embassy in Saudi Arabia confirms the execution of a Filipino national in the Eastern Province on October 5, 2024. The Filipino national was subject, kita nyo po, no? October 9 na po ngayon, October 5 pa po. October 5 pa po na nabitay. The Filipino national was subject to Qisas, retribution for the killing of a Saudi national that occurred several years ago. The execution was carried out in accordance with local procedures and protocol without prior notification to the embassy or the family of the Filipino national. Grabe. Hindi pala na-notify ang embassy ng Pilipinas. The Philippine government has extended legal representation and assistance throughout the proceedings, including a written letter by President Ferdinand Marcos Jr. to His Majesty King Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Despite these efforts, the victim's family has consistently declined opportunities to discuss blood money compensation. Nasisi pa yung mga pamilya. Despite the efforts made by Philippine government, the local court enforced the penalty in accordance with Saudi Arabia's judicial process and applicable laws for most severe crimes. The Philippine Embassy cannot disclose the name of specific details of the case to safeguard the family's privacy. The embassy expects to receive official consular notification from Saudi Ministry of Foreign Affairs. Yan po ang katapusan ng mensahe. Okay, nakakalungkot pong isipin kasi parang mismo yung embassy natin hindi nila alam. Kaya tama po yun na binalita na po to. Actually, nung Sabado, kung hindi ako nagkakamali, after Monday, alam na natin to. Hindi ko lang po sigurado. Akala ko fake news kasi wala na isang nagbalita sa atin. Saturday pa po in-execute. So, dalawa lang po yan, no? Hindi naman parang hindi kinikilala na yung ating yung sulat ng ating Pangulo. Marami nga nagsabi rito, sino ba mag-honor sa, alam niyo na, sa uri ng leadership meron tayo. Ano po yan yung paggalang sa'yo bilang leader, makikita po yan sa, una, kilala ka ba? Kinikilala ba yung leadership ng ating Pangulo ngayon sa world? Parang wala na no? Normalidad na lang na binobomba tayo ng kung sino-sino, wina-water cannon, kahit sino na lang, no? Nawala bigla sa isang iglap, isang presidente lang po. Mula po dun sa napakataas na respeto kay Pangulong Duterte ng international community. Yung totoo pong respeto, hindi po yung respeto sa mga dyaryo ng Pilipinas. Yung totoong nire-respeto siya ng buong mundo. No? Mula po doon ay ang bilis po ng pagbagsak ng respect ng lahat ng tao sa iba't ibang parte ng mundo sa ating Pangulo at sa ating bansa. Samantha Tenko, thank you very much sa 500 yen. Kaya mga OFW, masama mang pakinggan, no? Kanya-kanya. Parang protektahan nyo na lang yung sarili nyo. Ang hirap pong asahan, no? Sabi nga, lahat ginagawa nila
Kasi hodang mag-imbento ng mga personalidad na magagamit. Lahat po ng mga convict, pinatitistigo, laban sa mga Duterte, meron pang patay na buhay na mag-uli, no? May patay na nabuhay na mag-uli para lang po kasangkapanin nila, para idiin yung mga Duterte. Nakakagawa po ng paraan para hindi lang po talaga matinag-tinag yung mga Duterte. Mahal talaga lang ng mga tao yung mga Duterte. Pero kayang-kaya po nilang gumawa ng paraan para siraan yung Duterte. Pero yung mga nanganganib po na ating mga OFW na lip service na naman uli. Muli na naman pong lip service yung pagturing ng mga bayani. Wala kang bayani na hindi mo ipagtatanggol. Ni hindi alam ng mga press people natin, hindi natin alam na may nagaganap ng ganun Yan lang po talaga, napakasama po. Ngayon, kung kayo po na mga mamamayan na nakikinig, gusto nyo pa rin magpatuloy ito, sige, iboto po natin makatulad ni Pacquiao, Lacson Soto, Binay Villar, lahat po ng, ayan, si Tol, no? Si Abalos na numero 1 dyan. Yan po, pagboboto natin, yung 12. Para magpatuloy po yung ganyang sitwasyon. Di tayo makakita ng pagbabago. Okay, punta na po tayo rito. Alam niyo po, gusto ko itong talakayin, no? Kahapon alanganin ako na ipanawagan na wag natin boto. Pero ngayon po narinig ko mismo kay Willie Rebillame sa kanyang, yung after po na nag-file siya, in-interview po siya ng ABC5, mga, ano bang programa yun? Yung mga babae yung naroon sila, teka lang titignan ko lang yung pamagat nung in-interview siya. Doon po, nabuksan po sa atin ang lahat, no? Naliwanagan po tayo. Ito po yung sa The Big Story, One News. Sa TV5 din to Tandaan nyo, TV5 at sa taga TV5 po to si Willie Rebillame. Kasama po yung 3 babae dyan, ini-interview siya, no? Ngayon, ang dami pong vlogger na nakita ko na pasok po sa mga Duterte lineup si Willie Rebillame. Pwede po ba wag po tayo manlito, no? Katulad niya ni Badoy. Wag po kayo manlito. Buwat na nga sa bibig ni Willie Rebillame na hindi siya. Marunong pa kayo sa may katawan. Kaya yung sa speech niya, hindi niya nabanggit si Pangulong Duterte. Di ba? Huwag po kayong manlilito. Kung kayo po ay fans ni Willie Rebillame, huwag niyo pong gamitin yung mga Duterte. Magpakita po kayo na pinapakita ni Willie Rebillame na proud siya. Mamaya po malalaman niyo yung sinabi. Okay. Una muna, balikan po natin noong October 7, 2021. Ito po ang sinabi ni Willie Rebillame. Kung sakaling tatakbo ako sa Senado, hindi naman ako magaling mag-English. Wala akong alam sa batas. Baka lait-laitin lang ako roon. Baka wala rin naman ako may ambag na batas. O dumating yung time na sayang din yung boto nyo sa akin. Kabutihan lang ang dapat mong gawin kapag nasa Senado ka? Tinanong niya, no? Kabutihan lang ang dapat mong gawin pag nasa Senado ka? Dapat marunong kang magbasa ng batas. Dapat marunong kang gumawa ng batas. Yan yung sinabi ni Willie Rebillame noong 2021. No? Noon po, yun yung gusto siyang patakbuhin ni Tatay Digong. Pero hindi po siya tumakbo noon. Ito po yung katwiran niya. Ulitin ko lang Wala akong alam sa batas. Baka lait-laitin lang ako ron. Baka wala rin naman akong may ambag na batas. O dumating yung time na sayang din yung boto nyo sa akin. Yan po.
meron na po siyang premonition, no, na pag tumakbo siya, baka masayang lang boto nyo. Siya po nagsalita nito, hindi tayo. O, tanong, 2021 pa yan ba dong? 2021 pa yung mga pinagsasabi mo. Pwede bang sabihin mo naman ngayon, ngayon na? Yung si Willie Rebillame na, ngayon na? Okay, wala po ron sa speech niya yung siya po ay Duterte o pasalamat sa Duterte o sinusuportahan. Wala rin po siya, hindi rin po siya isa sa mga senador na nakipagkita kay Pangulong Duterte at nakitaas ng kamay. Alam po ninyo, kahit po yung mga batikang senador, batikan na, katulad ni Marcoleta o mga mahuhusay na senador, talagang ano po yan, talagang sinisik po nila. No? Maski nga si Chavit, nagpapasalamat sa endorsement ni Tatay Digong. No? Talaga pong sa tingin nila, yung paggalang po, hindi po yan sa bibig lang. Yung paggalang po sa way, talagang yung ginagawa mo. Ginagawa mong yung paggalang, nagpupunta ka sa Davao o kung saan, nariyan sila. Lumuwas po si Tatay Digong kahapon, kaya totoo po yun, hindi po fake news na nasa Maynila po si Tatay Digong, nasa Malate. Hindi lang sa Manila Hotel, sa Malate nga lang. Okay. So nakipagpulong siya kala Marcoleta, marami siyang tinaas, si Jimmy Bondok, no? So actually hanggang kahapon liton-lito ko kung si Willie Rebillame ba, kaya nagtatanong ako sa inyo si Willie Rebillame ba ay tinaas ni Tatay Digong ng kamay? Si Willie Rebillame ba ay part talaga ng PDP? Saan siya tumakbo? So nalinaw po yan. Ito po ngayon napanood ko yung interview niya dito sa tatlong babae sa one. Hindi ko sila kilala lahat. Nalinaw na po sa atin kung ano po ang mga pananaw ni Willie Rebillame. So isa-isahin po natin yan, no? Siyempre hindi natin paparinig na kasi baka maka-copyright tayo ng ABC5. Mahirap yung mga TV. Okay, eto po. Naalala niyo yung unang maisog, star na star siya doon. Yun po sinisita sa kanya nito ni Gretchen Malalad. But hindi ko actually hindi ko kilala 'tong mga tinatanong po siya, di ba parte ka ng maisog? Di ba tinaas ni Pulong Duterte yung kamay mo at sinabi mo na handa ka na kaya ang sabi niya po, yung pagtaas naman sa akin ng kamay parang baka nangawit lang kami pareho kaya tinaas ang kamay. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Alam namin yun Ay, tatakbo pala si Willie. Medyo nalulungkot. Gretchen Ho pala to, Gretchen Ho. Medyo nalulungkot nga ako noon kasi bakit tatakbo sa atin to si Willie? Baka naman ang iniisip ko na lang noon, sa bagay, popular to, di ba? Makakahatak to Makakahatak. Yun na lang iniisip ko noon. Okay na rin yan, makakahatak. Pero, yun po, pati po yun, dinideny niya. Yung pagtaas sa kanya ng kamay, ano lang yan parang siguro nangawit lang kami dalawa ni President Duterte. Sinasabi niya, nag-ano naman daw siya, bago siya tumakbo, nag-seek siya ng, nagpaalam siya kala Bongo, lahat binanggit niya, kala Chavit, sa mga Tulfo, lahat talaga kinonsulta niya raw. At saka Malacanang, ganun siya magsalita Sinasabi niya, tsaka sa Malacanang, nagpaalam din ako sa Malacanang. Okay naman daw, tumakbo daw ako. Mga tipong gano'n. Pinatatakbo daw siya ng mga nakausap niya. Siyempre, bakit ka naman, Pero sa tanong po na PDP, bakit hindi siya tumakbo sa PDP? Ito po ang sagot niya. Di naman ako inofera ng PDP. Alam nyo, yun hindi ko makuha, Hindi ka inofera ng PDP kaya hindi ka nalang tumakbo. May bakante pa yung PDP, bakit hindi ka lumapit? Diba? Bakit hindi siya nag-seek? Gusto niya yata siya pa yung lalapitan ng PDP. No?
Baka gusto niya siya pa yung liligawan, nagpapaligaw pa siguro. Hindi ko makuha yung ano na yun, hindi ko makuha yung linya na yun na wala namang hindi ako inopera ng PDP. Kaya ano na lang daw siya. Okay, yun yung pangalawa. Yung una, yung ano, yung yun nga, yung hindi naman daw siya inendorso ni Tatay Digong, tinaas siya ng kamay, pero ano lang yun, parang masakit na raw ang kanilang mga kamay. Hindi, masakit na raw ang kanilang kamay. Okay, sabi ko, hindi ka pa isip ko lang hindi ka pa nananalo, dumidistansya ka na sa mga Duterte. Kasi po yung mga nagpapa-endorse talagang bukang bibig ni Vic Rodriguez, si Tatay Digong. Kitang-kita natin na bukang bibig ng mga gustong ma-endorse. Marcoleta, proud sila na sila in-endorse ni Tatay Digong. Okay? Proud sila. Tapos sinabi niya, di naman ako, bukod pa ron, meron pa siyang na malaki naman yung following niya sa FB, milyon-milyon, malaki sa YouTube, Facebook, milyon-milyon, nagkwenta na milyon-milyon, sapat na raw yun. O talagang wala siyang, hindi niya sinisik. 'Di ba? Pinagmamalaki niya nga milyon-milyon yung kanyang followers eh. O kaya wala talaga siyang sa panahon ngayon, tandaan nyo yung ating panahon. Si Tatay Digong, kahit nga yung mga inendorso niya nun, si Tol Tolentino nga, nagawa pa siyang siguro yun yung tamang term, no? Traidorin. Ito pang ayaw na ma-associate sa kanya. Hindi niya nga binabanggit kung hindi lang siya question di ba? Okay, ikalawa. Tinanong siya kung anong mga batas. Dami na daw batas, hindi na natin kailangan yan. No? Marami na raw batas. Hindi ang tinatanong sa kanya, anong batas yung gagawin mo? Kasi senador ka eh. Anak ko, napakarami na natin batas. Mahirap, marami pa rin mahirap. Hindi naman gantong-ganto pero yung esensya ganito. Sa una, sabi ng mga host, senador kayo ng pangunahing trabaho, gumawa ng batas eh. Kaya lang marami nang batas na, meaning, hindi niya po alam yung kanyang trabaho. Katulad po ng mga tulpo ni Ben Tulpo na pinangangalandakan yung public service, nakakatulong sa tao. No? Bakit po tumatakbo ka, ang pangunahing trabaho ng senador ay hindi po tumulong sa tao kung hindi gumawa ng batas. No? Kinakailangan malinaw po ito sa inyo. Kung ngayon pa lang tumatakbo, daming-dami na siya sa batas. At hindi na raw kailangan ng batas. Kinakailangan, dahil hindi naman daw yumayaman yung mga mahihirap sa batas. Bakit pa raw? Nung pinoint out lang na yan po trabaho nyo eh. Gumawa ng batas eh. Doon lang siya nagsabi na siguro sa mga sa mga senior citizen, etc. Pero makikita nyo po yung yung tumulong, gusto niya maging senador para makatulong. Hindi naman po yung senador kawang gawa eh. Yung pagiging senador po, sa lahat po na nagsasabi na sila ay magsisenador o congressman para makatulong, hindi po pagtulong yan. Public service pala gusto nyo eh. Di mag-mayor kayo or mag-governor kayo kasi yun talaga yung makakatulong kayo direkta. Ito po ang pangunahing trabaho ninyo ay gumawa ng batas. No? Kaya po kung ang ikakatwiran nyo sa tao, kaya kayo tumatakbo para makatulong sa mga mahihirap, anong batas yung gagawin nyo para makatulong? Siya na rin nagsabi, ang dami na raw batas. Hindi pa rin daw umaangat sa hirap. Yung sinabi niya ng 2021 na baka sayang lang boto nyo dahil hindi naman siya maalam sa batas, pinangangatawanan niya ngayon 2024. Ngayon tumatakbo na siya. Okay, pero kapit lang kayo, ito po yung pinakamalupit niyang mga sinabi, no? Sinabi niya, sa mga taga Malacanang, hindi po ako kalaban.
openly seeking yung help ng First Lady, no? Talagang direkta niya. First Lady, hindi niyo po ako kalaban. Sa Malacanang po, hindi niyo po ako kalaban. Ako po ay tumatakbong independent. Hindi niyo po ako kalaban. Imagine, sinasabi niya ng direkta, no? Tayo, hirap na hirap tayong makilaban. Wala tayong, hindi tayo sikat, wala tayong katungkulan, hirap po tayong lumaban. Pero sa kanya, ino-offer niya pa yung sarili niya, hindi po ako kalaban. Madam First Lady, alam niya kung sino yung mga powers that be, no? Alam niya kung sino yung papanawagan. Hindi po si Pangulong Marcos eh. Si First Lady ang tinatawagan. Madam First Lady, pwede niyo pong gamitin yung programa ko. Programa niya raw, pwedeng gamitin. Ikot tayo sa mga OFW. So tumatakbo ka bilang senador, isinasama ka sa lineup nitong mga vlogger na Duterte daw sila. Please lang, no, sabihan niyo po yung mga Duterte na may mga pahayag na po si Willie Rebillame na hindi po siya kalaban ng Malacanang. In fact, nagpapahayag po siya na gusto niyang tumulong, no? Yung programa niya, ino-offer niya kay First Lady. Alam kung sino yung lalapitan eh. Makikipagtulungan po to sa Malacanang at kay First Lady. Tapos isasama niyo sa lineup natin, openly seeking the help ng Malacanang. Pinagmamalaki niya, ilang beses niya pong sinabi yung Malacanang, lumalapit siya sa Malacanang. Tapos sasabihin nyo ngayon na kayo, Duterte kayo, wala kang magagawa ba itong iboboto namin yan? Wala naman pong problema sa pagtulong. No? Wala pong problema sa pagtulong. Panoorin nyo po ito yan sa One, The Big Story. Baka sabihin nyo, hindi, The One, TV5 po ito eh. Baka sabihin nyo, nag-ano lang ako. Hindi ako decided kahapon. Nakala ko baka i-endorse to. Kaya sabi ko nga, para palusot eh. Di tanong nyo kay Placido kung talagang kasama yan sa maisog. Dinidinay niya na nga yung pagsama niya sa maisog eh. Kaya, kinakailangan po maging matalas tayo, no? Sa mga Duterte vloggers po, wag po kayong endorse ng kasi akala nung mga tao, no? Yang mga ini-endorse nyo po ay mula po sa grupo ni Pangulong Duterte dahil known kayo ng mga DDS o Duterte vloggers. Ingat-ingat po tayo. 'Di ba? At ay sinabi niya naman, nagpaalam siya kay MVP. Wala po siyang alam na batas na isusulong. Wala po. Tanungin niyo anong batas? Dami na natin batas. Yun yung sinabi. Oh. Imaginein po ninyo. Kaya po, hindi po tayo naninira dito. Kung ayaw nyo sa mga Duterte, naharap po kami na tinatapon na po namin yung mga posibilidad na may mag-tridor pa. Kasi naranasan na yung Tatay Digong. Yung 12 po talaga hindi natin boboto. Hindi kasi ito kasama sa 12. Okay? Malinaw po yan. Kaya hindi po tayo nag-ano lang, hindi po tayo rito naninira lang. Kasi yung 12 talagang iisa-isay natin o inuunti-unti na natin kung bakit hindi sila karapat-dapat. Wala nga siya ron sa mga, tsaka hindi siya proud. Parang pag tinanong siya tungkol sa mga Duterte, binabanggit niya na lumalapit siya sa Malacanang. Proud po siya na lumalapit sa Malacanang. Hindi ko po sinabing masama ba yun? Sa panahon natin ngayon. Ako sa tingin ko sa panahon natin ngayon, makakasama sa kanya. Siya lang siguro ang kaisa-isang sikat na personalidad.
Kung tutusin, masikat pa siya kala Tulfo sa mga ibang nanalo, kala Lito Lapid, kala Bong Revilla, pero sa tingin ko, siyang kauna-unahang sikat. Ito na po yung simula na yung sikat ay hindi na po madadaan sa kasikatan. Kung hindi natuto na po yung mga tao na kung kayo po ay isa pa sa magiging problema namin na magdidiin sa mga Duterte, ngayon pa lang hindi na namin kayo. Okay. Iniiwas niya, di ba? Yung sarili niya. Kitang-kita po yun ng mga nanood. So manood din po kayo. Ang ganda po ng laban, tumodo po yung Nograles. Yung mga Nograles po, tumodo po sa Davao, no? Nilabanan po ni Carlo Nograles, si Tatay Digong bilang mayor. Lumaban naman po si Migs, no? Hindi na po siya nag-PBA, direkta. Nilabanan si Paulo Duterte sa First District po, no. Magandang laban kasi alam natin may talagang tinodohan nila. Tinodohan nila yung paglaban sa mga Duterte. Ito nakita nila na ginamit, no. Tong mga Nograles. Yung mga sikat na ngayon ng mga Nograles, ginamit po laban dito kay sa mga Duterte. Kaya todohan, at least ganyan, harap-harapan, no? Hindi na yung tatakbo ng party list, mas madaling manalo para sa kanila. Eto, Duterte talaga. Meron silang gustong patunayan eh. Meron pong totodohan po yan ng administrasyon. One way or another, panalo yung mga Nograles dyan. Kung natalo kasi sila, Duterte kasi kalaban namin eh. Di ba? Kung nanalo naman sila, putya, talagang ang laki po ng pakinabang sa kanila ng administrasyon. Kasi yan lang eh. Hindi nyo nga na ipanalo yung Davao eh. Paano pa mananalo si BP Sara sa buong Pilipinas? Di ba? Testing yan eh. Manalo man sila, gayahin nila si Yorme na natirahan na panalo pa rin sila kung nanalo man sila. Okay. Okay na yan si Zero. Doon ka na mangampanya. Kung ayaw mo rito sa mga sinasabi namin, election ngayon eh. Hindi po kami papayag na gagamitin mo tong channel ko para mangampanya ka kay Willie Rebillame. Kung magkaiba tayo, labas lang. Walang problema. Labanan na ngayon. Hindi na po to yung dati na kwento-kwentuhan lang to. Ito po, nakasalalay po rito yung aming yung leadership ng aming ng ating bansang Pilipinas. Kung mapupunta ba yan sa mga Marcos, Romualdez, Co, at saka dito pa rin sa mga Duterte, no? Kaya hindi namin ito tolerate. Andrea Gueco, thank you very much sa SGD to SGD. Okay. Tingnan lang natin, baka may nakalimutan pa ako rito sa mga tinantosan. Lakas, no? Lakas ng loob nilang no? Direktang banggain na yung mga Duterte. Siyempre, kung walang backup yan, hindi po maglalakas loob yung mga dalawang magkapatid na yan. Magkapatid ba sila? Okay, ito po naawa po ako kay Kiko Pangilinan. Pero biro po, no? Naawa ko kasi from napakataas, no? Biglang ngayon halos ang endorser niya, alam mo, kakaramihan po sa sinisik na endorser, yung nag-endorse po, meron talagang kasikatan na pwedeng sa iyo, no? Kung ang endorser mo ay si Laila De Lima, tumatakbo na nga lang party list eh. 'Di ba? Naawa rin ako kasi alam naman natin lahat naging senador yan, kasikatan ni Sharon Cuneta. Ngayon ang tanong, kaya pa ba siyang dalhin ni Sharon Cuneta? Sapat pa ba yung kasikatan ni Sharon Cuneta para ipanalo pa rin si Kiko? Wala na kasing party,
this time tingin ko tama si this time sa tingin ko tama si Trillanes, no? Na dapat dinikit nyo na lang yung sarili nyo sa admin. Wala pa kayong problema sa pera. Naawa ko para kay Kiko, lalong-lalo na kay Sharon. Alam naman natin na mahirap pong makakuha ng financial support sa mga oligarko. Basta mga hindi ka pumapasok sa Magic 12, di ba? O, kaya ngayon, eto pa. Ang lalakas pa ng tatakbo kay Duterte. Kaya, pasensya na. Talagang ganyan. Alam kong gusto mong bigyan ng trabaho si Kiko. Bigyan ng trabaho. Ang yung asawa na nagtatanong, okay naman, magtanim-tanim na lang. Di ba? Proud na proud naman kayo na maging magsasaka si Kiko. Okay na yung okay, talagang ganun. No, hanggang dyan na lang. May mga katapusan yung ating eto lang po, no? Kaya po nalusaw. Halos hindi na po nakabangon yung mga dilawan at kakamping. Dahil sa walang humpay po